Hello guys, mga kasinit, welcome to my channel. So pakita ko yung dalawang klaseng nozzle para sa isang isang unit. Dalawa yung pinaka cylinder kasi nakalahati na lang parang cylinder na rin yan, hindi na buong chamber. Ito yung anti-uling, anti-apaw. Ito yung ordinary. So ito yung yung pinaka-nozzle niya. So, ang pinaka-regular lang talaga ng layer ng mga kuwan kasinet, ang pinaka-nozzle, 5 layer talaga ang pinaka-standard. Doon ka makakita ng apoy na maganda pagka 5 layer lang. Wag mo naman wag din masyadong maraming butas kasi overload. So, mayroong discrepancy. So, maaring may diferensya, may depekto. Pero pagka sakto lang yung mga butas, apat-apat lang talaga ang pinaka-regular, apat-apat lang. Tagal na ako nag-experiment. So ganito yung nozzle natin. Tingnan nyo, parang kakaiba yung kuha natin. So ito pinakita na to ni paring Larsky. So kung paano gagawin ng ganitong nozzle, kasi para mapakinabangan yung ganito makasinto. Pakita ko yung ganyan, puro 1/2. Ngayon kung sa dati nating kala na nakabaon na ng ganito, na may nakabaon ng coupling, makinabangan siya uli. Ganito ang pag-sit up niyan, para gumanda yung kuha natin. Halimbawa ito yung nipple na 1/2, ito yung branch na 1/2. Ganito mo lang siya, salpak mo lang na ganyan na full thread. Ganyan, naka full thread na, sagad na siya. Tapos ito yung nipple, ito yung coupling, ito yung ibaon mo sa i-welding sa flooring. Tapos pagka ganyan na, para pantay pa rin yung hindi masisira talaga yung extractor. Ganito na, sakluban mo siya ng 3/4 na tubo. Pag sinaklob mo ganyan, pag sinaklob mo siya ganyan, ibaon mo sa 3/4 na tubo yung nipple na 1/2. Halimbawa ganyan, kailangan maisikip. Bumaon na. Ngayon tanggalin mo para makita mo yung kung saan na yung thread. Pag tinanggal mo, nandito na yung thread sa kabila. So ispat mo na lang dito, dudukutin mo lang dito. Yan. Dukutin mo na lang ng welding yan, kahit dalawang ispat lang, okay na yan. So ito na ang ibaon mo sa flooring. Ito na yung magiging nozzle mo. Pagka i-thread mo uli, pantay, pantay siya, Tapos dito ka magbutas sa taas. Walang sablay diyan sa distractor mo. Talagang hindi babangga, walang pugak-pugak. Tapos super sirit pa siya, para siyang pressurized. Pressure talaga yung ang butas mo dito. Kahit gagamitan mo siya ng 2mm o 2.5, talagang sirit talaga siya kasi ang kapal na niya, nagiging 4mm na ito. Itong binaon mo 2mm, tapos yung additional na tubo 2mm, naging 4mm, kapal na masyado, kaya ang sirit dito talagang tutusukin niya yung langis, talagang niya yung langis. Talagang ibubutasin talaga niya yung langis. Grabe itong na-discover na to. Ito sinabi na to ni Paring Larsky. Ewan ko lang kung may gumawa, pero sa akin nakita ko na magagamit natin yung 1/2 na thread, na pag ilagay natin sa combination nito, ang ganda siya, pantay lang, so hindi madisturbo yung distractor, kaya ito ang maganda. Pag binutasan mo to, super kapal, parang nagbabari na siya sa langis, dahil 4mm na nga ito.
Pag gamitan mo ito ng 2mm ay 1.5 baka mababali, kaya ang recommended lang dito to 2.5 mm at saka 2 mm ang ibubutas mo dito sa banda sa baba. Dito sa banda sa taas kahit kuan na 1.5 gaya nito. Nito oh. Itong sa ordinary kong nozzle, ito sa baba 2.5. Talagang ang gandang sirit nito. Tapos pangalawang butas 2mm, nagpa-islan lang konti. Tapos ito naman 1.5 na yan. Tapos 1.5 diretso. Tapos 1.5 anim. Gagawin niyo yung 5 layer standard na butas. Yan ang magandang partition ng pagbubutas. Ito rin 5 layer din. So ito para to sa semi splash proof, kaya ang butas lang niya 2mm, 2mm, 1.5, 1.5, walong 1.5. So testing natin to ngayon sa itong isa sa ordinary, kasi itong isa na testing na. Basta yung kasinit, kung gustong gumaya nito, ang ganda nito, ang gandang style nito talaga. Ang gandang sirit. Kasi 4mm, gaano kakapal yung 4mm. Pag binutasan mo talaga yung ang lakas ng pressure nun. Parang rivet style, talagang bubutasin talaga niya yung yung langis. Yung sa flooring, kaya na pinakita ko yung vlog ko nito sa kalan ko na araw. Nakikita niyo na gumagalaw talaga yung langis. So ito ang gagamitin natin ngayon, yung ordinary chamber, para makita natin yung kagandahan yung apoy. Kasi ito na-upload na to, ilang beses ito na-upload. So ayan. Ito yung ngayon yung tingnan natin yung sirit ng apoy kung maganda ba. So palihapin natin sa pamamagitan ng gasolina pa rin. So bago natin palihapin, buksan mo na yung blower. So shout out sa ating lahat, mga kaibigan ko na magkakalan. Shout out sa inyong lahat. So shout out kay paring hard disk. Shout out sa iyo, bro. So magandang gabi sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa ating lahat, mga kagalan. So papakita ko yung ordinary natin para makita rin yung may-ari na double purpose yung kalan niya. Yung isang platform niya, dalawang uri ng timber. So subukan natin pa ignite. Ayun, one click. Yung kasi net, one click. Yun ang kagandahan natin pa. Yung ano natin, yung items natin, talagang pinaganda pa natin ng pinapaganda. So tingnan natin yung apoy sa ordinary kung malakas ba, kasi yung distractor na 2.5 mm. So itong semi splash proof, ito yung nozzle nya. So tsamba ang makabili talaga nito, kasi dalawang chamber, dalawa pa yung nozzle. Saan pa kayo maghanap? Puro stainless pa. Pang matagalan talaga yan. Mayroong reserva, dalawang nozzle, dalawang cylinder, no, cylinder chamber. So ito na ang gagawin ko, kasi ang gandang combination nito. Super kapal talaga. Ayan oh. Binaon natin yung one half na nipple. O binaon natin sa tubo na 3/4. Nandun o, nakabaon o, makikita nyo o. Yun, masisilip nyo mga kasinit, pwedeng weldingin nyo yun. Dukotin nyo yung welding.
Pag na-spot lang ng dalawang magkabilaan, okay na 'yon. Oh, 'di ba? Kasi pagka binutasan niyo yung distractor, hindi siya mababangga. Plain siya, plain. Ayan oh, walang sabit. Pag nagbutas kayo dito banda kayo magbubutas umpisa, walang sabit yan oh. Plain, ganda. Nakatago pa yung ano nyo, nakatago pa yung thread, hindi expose yung thread. Ito ang kagandahan. So, hintayin na natin makasinit yung preheat natin. Tuyuan pala, tuyuan. So, shout out pala sa may-ari nito. Shout out kay Sir Roland Policarpio. Sir, talagang ano na, patapos na talaga, tapos na. Maawang Panginoon, baka mag-usap tayo mamaya. So baka bukas pwede ng shipping to. Okay, so mayroon siyang ilaw. Ibinuksan natin yung ilaw, kita yung kagandahan sa loob. So buksan na yung pan natin, yung auto oil shut off. Preheat pa tayo. Kaya kasi net pagka pumasok na yung langis sa loob, pag nakuha na niyang label, naka-label na siya oh. Titigil talaga siya oh. So, kayong mainit kasi net, focus tayo, hindi na ako nag-i-edit. Diyan na po nakatatamad huwag mag-i-edit. Yung anak ko lang nag-i-edit, kaso lang tamad din. Kaya yung upload namin walang mga kagandahang pag-edit. Direct na lang. Kaya pasensya na kayo kung minsan mahaba yung ano namin. Mahaba yung video namin. Wala nang fast forward. Ayan kasi pagka kumain sa siyang langis sa loob, magbibigay talaga siya ng langis, mag-supply talaga siya sa loob. Pag nakuha niya yung level, titigil siya ng bagya, tapos babalik na naman siya. Ganun lang. So tingnan natin kung malakas ba yung apoy nito sa D4. Pero umpisa na wala nang ganong pagbaba. Sa disenyo ko ito, hindi na ganong bababa yung apoy. Talagang pag accelerate mo, talagang tuloy-tuloy na halos eh. Yan ang kagandahan natin ngayon. Ibang setup natin. Iba na yung technique natin ngayon. So pag nag-init na yan, nakikita natin kung malakas ba yung apoy. Yan kasi net. So shout out sa ating lahat mula sa Mindanao. Shout out kay Paring Larsky, Joseph Ligayada, My Win TV, shout out kay Bro Hardest, shout out sa iyo bro. Boy Bakal, shout out pare. Yung bag na rabi kanyang bita. So Samford TV, Yapits Bitoy, shout out sa inyo. Kay Jay Jolly, ay Kwan Paring Jaime, shout out sa iyo pare. So ganito lang tayo. So
So wala tayong trabaho, kulikot na tayo muna ng kalan. Pag may trabaho, stop na naman yung kalan. Ganyan kasinit. Umpisa na yung acceleration. So ganyan lang siya, ganyan. Taas yung liyab niya, pero halos blue na talaga siya, ang liyab niya blue na. Pakita natin yan kung mag-iinit na kung hanggang saan yung ano niya. So lakas, ayan ganda adjustment pa lang natin na kalahati. So subukan sa langan. Ito malaki ng kardero ito mga kasinit. Regular na ito na kardero, malaki na talaga ito. Kung pang ulam-ulam man lang halos isang pamilya hindi na maubos. Kung malaking pamilya sakto na to, laki na to, kaya kardero na to, laki kaya to. So ganyan yung apoy niya kalakas. So okay na itong combination na to. Mayroong anti-apaw na hindi lalabas yung apoy pag nagsaing. Palitan mo na naman siya ng ganyan kalakas pagka nagluto ka ng ulam. Yan ang kagandahan ng disenyo natin, pwede mo mapalitan. Kaya shout out sa inyo lahat mga kasinit, mga viewers. Recommended ito, double purpose, ulam at saka pagsaing. May anti-apaw tayo, anti-uling. Tapos pag medyo gusto mong malaki na yung salang mo, ganyan na gagamitin mo kardero, laking kardero na to. So malakas din yung apoy, ganyan yung apoy, abot din halos sa kalahati, malapad yung quit niyan, lapad. Ganyan kasi nito, ang ganda. Tingnan nyo, double purpose yung ano natin. Isang platform, dalawang klaseng apoy ang mapapalabas natin. Tingnan mo kasi net, ganda. Lakas ng apoy niyan, hindi na biro yan. Sige pa, apaw na yan sa gilid, So ganito yung disenyo natin, super lakas, super ganda. Hindi biro na yung apoy na yan, malakas na yan. At umaapaw na yan, Malaki na kayo kardero nito. Apaw na yan, So ganyan kaganda yung setup ng natin, kalan natin. Ang ganda yung apoy niya, Tapos yung auto shut off, yun talaga, nagpapangsyon talaga siya. Ito pa kasi shut out pala, para naman hindi naman tayo mapapas na naman lagi. Kasi pag nilagyan natin ng ganyan na oil level regulator, auto shut off, mapapas na naman tayo. Ang sinabi na naman na pag wala sa level, hindi magpapangsyon. Ngayon kasi sa lahat ng unit ko magpapadala ako ng hose na isang dipa para may label ka dito. Posible naman yung may-ari, ang bumibili ng may-ari may alam naman sa hose. Hindi naman din siya bata na makabili sa unit ko. Kaya naman niyang isit up pag itong hose, lagyan mo na ng tubig yung hose, o kaya timplahan mo ng kape para makita mo talaga kung halimbawa malabo ng paningin. So kape ang ilagay mo para makikita mo yung itim mo, halata naman na yung halata naman yung tubig. So madali lang mag-set up yan pagka halimbawa nakalagay na kayo ng flat pan, ganun mo lang sineto, libre lang niyo yan, di ba okay? Pagka wala naman sa libre, makikita mo naman na may tumuad. Kailangan yung tubig pantay sa frame, si mabaw. Yun lang. Kaya ako, para sure, para hindi tayo mababas, masisita, magpadala ako ng hose, level hose. Kausapin ko na lang yung may-ari kung
kaya ba niyang tumingin sa level hose. Kaya ganito padala ko para sure walang sisihan na hindi nag-function yung auto shut off. Magpapadala ako ng hose, level hose, kasi karpintero tayo, alam natin yung mag-sit up ng ganito. So kahit naman siguro sinong tao na sa panahon ngayon marunong naman siguro tumingin sa level hose. Kahit bata nga alam nga nila mag-level. Yung anak ko ay bata pa kaya na niyang mag-level. So bihira na lang siguro ngayon matatanda na hindi marunong tumingin sa level hose. Kaya ito padala ko to. Lahat ng unit ko mayroon na akong papadalang level hose para makita yung level ng kalan. Ganon. So ito padala ko yan. Isang dipa yan. Isang dipa na level hose, kaya nang i-level ito kasi ano man lang to makitid lang man yan, kaya nang i-level yan sa level hose na isang dipa. Tingnan kasi nito ang apoy abot dito kaya okay na yan. Grabe palang tulo sos. So magkasinit okay na. Kita na natin na kung gaano rin kaganda yung kalan natin na dalawa yung pinaka cylinder. Mayroong splash, semi splash pro, anti-oiling, anti-apaw. Mayroon pa siyang may sarili siyang nozzle. Yun naman ordinary, may sarili siyang nozzle. Yun ang kagandahan ngayon. So subukan din na pahinaan natin ito. Ayan kalakas. Subukan natin pahinaan kung hanggang din saan. Kasi yun halos 1/4 na lang yan tingnan kasi nito halos na na lang yung apoy halos hindi na gumagalaw yung apoy grabe, kahit pwede mo palang pahinaan halos isang pitik na lang mo tingnan nyo kasi nito pitik pwede saingan din kahit ganito kahit ganyan apoy niya parang wala na siyang puwersang lumiyab siya wala na siyang pressure, parang naglutang-lutang lang yung apoy. Ganda rin. Yan mo niyan kasi nito tahimik makikita, alam naman ninyo kasi yung magkakalan, alam ninyo kung anong klaseng apoy. Pagka ganyan na klaseng apoy parang lumutang-lutang, walang pressure yan, kaya pang in mode din yan. Ganda rin yan parang lumutang-lutang lang sa puwet ng kardero. Ganyan pala siya kahina So mayroon lang harong orange, siyempre walang salang. Yan talagang parang tusok lang ng konti parang kandila lang siya Grabe, pag sinilangan natin yung parang kandila parang lumutang lang yung apoy magasin ito. Ang ganda rin galing. Okay. So okay na tayo dito. So maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta mga kasinit. God bless sa inyong lahat. Bye bye.